Nagmahal pero nabudol ng Pinay ang isang Singaporean actor. Nakakit siya ng profile picture na edited lang pala. At ang kapalit, na-scam siya ng 1.5 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Parang pelikula ang nangyari sa Singaporean veteran actor na si Lawrence Pang. Nagpunta siya sa isang dating site para maghanap ng Pinay na makakasama kapag nagbakasyon siya sa Pilipinas sa Pebrero. Dito niya nakilala si Micah. It got flirty, you know. While we were chatting, got flirty. I said, wow, this girl is flirting with me. And I felt my ego was boosted. Nagkapaalagayan sila ng loob hanggang sa nabudol siya ng Pinay. Ayon kay Pang, inalok siya ni alias Micah na mag-invest para magkaroon ng isang online store. 1,000 Singapore dollars o nasa 41,000 pesos ang unang hiningi sa kanya ng Pinay. Hanggang sa lumubo sa 35,000 Singaporean dollars o halos 1.5 million pesos. Nang sinabihan siyang hindi niya basta-basta mawi-withdraw ang kanyang pera, dito na siya nagtaka. And by the time I realized something's not right, you know, so I decided to delist all the products on my shopping site. Una nang lumapit sa Raffy Tulfo in action, ang Singaporean actor. Being an old man, you know, when a young lady say, I like you, I blah, 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 stupid, you know. Video call daw ni Pang si alias Micah. Dito na bistong inedit lang pala ni alias Micah ang kanyang picture gamit ang AI photo editor. Nagpatulong ang dayuhan kay Senador Raffy Tulfo para matrack ang suspect at magsampa ng reklamo sa PNP Anti-Cybercrime Unit. Please take note that these people that you're speaking with online are just using dummy accounts to entice you, to lure you, and later on get your sympathy and encourage you to invest in cryptocurrency. And without your knowledge, they are just getting money from you. Ang laking pagsisisi ngayon ni Pang. How do you feel about this whole situation? Terrible. Terrible. I have lost my integrity. I have lost my... I'm a church member, you know. And to be caught in something like this is unforgivable. Si Tulfo ang sumagot ng accommodation, transportation at iba pang mga pangangailangan ni Pang hanggang sa matapos niya ang paghahain ng reklamo. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, bukod kay Pang, isang Koreano at isang babaeng Malaysian ang lumapit sa ahensya noong Disyembre dahil naging biktima rin ng umano'y love scam sa Pinas. Siguradong sa mga dating apps ang takbo ng maraming mga single lalo't papalapit na ang buwan ng mga puso. Hindi naman talaga masama pero merong mga dapat pag-ingatan para makaiwas sa scam. Ang grupong Scamwatch PH naglapag ng listahan ng red flags. X daw kung masyadong maganda ang profile picture ng kausap, walang verification symbol, walang social media account, ayaw magpakita at automatic budol kapag humihingi na ng pera. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.